So, another caller on the line. Bibigyan natin. Hello? Hello. Hi, magandang gabi. Pabati po. Ano po ang pangalan? Apple. Apple. Hi, Apple! Hello. Oo, nasa si Bingo, si Rambutan. Asan sila? Ganon. Ayan, taga saan si Apple? Taplaw po. Taplaw. Sige, at ano pinagkakabalan sa buhay? Bakit gising pa ng 10 oras ng gabi? Facebook. Nagpe-Facebook! Yan, sige, Facebook pa ng Facebook. Kala mo ka, bukas wala ka masagot sa exam. By the way, si Apple ba ay nag-aaral? Yari na po. Ay, Arina. So, anong pinagtapusan ni Apple? BSIT. BSIT. Anong ibig sabihin ng BSIT? Bachelor of Science Information Technology. Oo, bigyan ng jacket to. Magaling. Na-perfect niya yun. Yes! Okay, so Apple, anong dahilan ng pagtawag? Wala lang po. Ala lang. So, trip mo lang. So, naawa ka lang sa akin. Naawa ka lang sa akin. Sabi niya po kasi tumawag. Oo, naawa. May naawa sa akin. Okay, interview. Nag-ready tayo ng mga tanong. Si Apple ay may boyfriend? Meron. Yeah! Nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip. Gustong itanggi yung boyfriend. Hindi po. Gustong itanggi. O, sige nga, kung talagang mahal mo ang boyfriend mo, ano ang pangalan ng boyfriend mo? Ay, kailangan po. Galit si mama. Nakikinig si mama. Hindi, Papa. Nakikinig ba si mama o si papa? Papa. Ay, nakikinig si papa mo. Hi, anong pangalan ng papa mo? Ariel Bautista. Kuya Ariel Bautista. Ito yung anak mo. May boyfriend. Yari ka na ngayon. Di ka na makakalabas ng bahay niyan. Hindi, Anong ginagawa ni papa ngayon? Nanonood. Turuan mo mag-Facebook. Marunong yan. Madami nga friends eh. Oo. May asawa ba si papa? Meron po. Kasama niya ngayon? Naku, pinagpe-Facebook niya yun. Naku po. Tinatago ko nga sa cellphone. Oo, tinatago niya habang nakikipag-chat siya. Oo. Nako, tatay ha. Ariel Bautista, hoy. Ang saya, may kausap ako. Ang saya ko. Teka lang, hinga lang ako Okay. So, actually, maraming salamat ha sa iyong pagtawag. Naghahanap ako lang ng tao may problema ngayon pero mukhang wala kang problema din ako. May problema ka din, wala kang pera. Wala si Ninong, wala. Ay, gano'n. Wala si Ninong. Sige, anong problema? Sa boyfriend. Ay, naku. Oy, may problema. Oy, nang babae si boyfriend. Ay, hindi ba? Nang lalaki ka. Ay, grabe. Sige. Anong problema ninyong dalawa ng boyfriend mo? Lagi siyang busy. Lagi siyang busy. Trabaho. Okay, anong trabaho ni boyfriend? Sige, Sa Magnolia. I love Magnolia. 45 pesos. Sige na nga. Sige, so si Apple ay may problema sa kanyang boyfriend. Nagtatrabaho sa isang establishment dito sa Bataan, tama? Yeah. Saan yung lugar na yan? Sa highway. Sa highway. Along the highway. Floods in my head. She say, waste no money. Ala lang, kumanta lang. Okay, ganon. Si boyfriend, ilang taon na kayo ni boyfriend? Bago pa lang. Ilang linggo? Mag-iisang buwan. Mag-iisang buwan pa lang. Naku, tapos nako. Pinagpalit ka sa manok. Ano na siya, satisfied na siya sa dress na manok kasi ganun. Kasi na-undress yun, di ba? Tinatanggalan ng balahibo. Satisfied na siya doon. Wala ka na. Wala, panis ka na. Wala. Okay, sige. So, si boyfriend ay busy sa pagtatrabaho. Nag-usap na ba kayo tungkol dyan? Ayan. Anong sabi ni boyfriend?
Wala, no comment. No comment. So, wala ka lang sa kanya, ganon. Oo. Ay, naku, sabi ko na nga ba, walang forever. Ay, nakita na nga ni Alden yung sing-sing. Alin? Nakita na ni Alden yung sing-sing, may forever. Ay, naku, pinaikot-ikot lang kayo ng palabas na yan. Pero ako din, kinikilig din ako dyan sa Aldab. Ang cute ni ano. Alam mo kanina ako nakikita dyan? Si Dora. Hindi, crush na crush ko dyan. Meron akong crush dyan. Si Frank. Hindi, si Jimmy. Ang cute kaya ni Jimmy. Ano cute? Ay, yung tiyan niya. Sisiyahan ako sa tiyan niya. O, sige na, seryoso na. O, medyo napangiti na kita kahit paano ha. Kaya may, kota na. Sumasakit na yung pangako, kakatatawa eh. O, sige. So, si Apple ay may problema sa boyfriend. So, ano bang naging problema bukod sa pagiging busy? Nag-text kasi si Crush sa akin. So, ibig sabihin may boyfriend ka, tapos may crush ka pa ngayon? Oo. Kuya Ariel! Tatay Ariel, yung anak mo, pigilan mo ko. Hindi, kasi matagal ko ng crush yun. Tapos, nagulat ako, biglang nagparamdam sa FB. Sa FB? Sabi ko na nga ba yung Facebook na yan? Tawa ko ng tawa. Sakitan ng pangako ha. O sige, ito na. Seryoso na. Kanina pa ako nagsasabing seryoso. Natatawa talaga ako. May kausap ako. Yay! Ano lang? Tama na. Kanina ko pa nga di ma-contact number eh. Oo. Ay, ganun Bilis mo ba? kasi magdikta ng number. Ay, ganun ba? Sabi ko na nga ba, pinapahama ko ang dila ko. Dapat medyo mabagal lang. O, sige. So, si Apple, ilang taon na si Apple? Yan, nawala si Apple. Apple, where are you na, Apple? Yan, bumalik si Apple. Hello, Apple. Ganda lang ito ng ringtone. Ano yung ringtone ko? Tininin. Huwag ka na ingay. Pinagkakalat mo pa eh. Ano ka ba? O, sige. Si Apple, ilang taon na si Apple? 20. 20? 20. So, si Apple ay 20 years old. 20 years old. So, next year, dibo mo na. Okay? Lalaki. O, sige. Mali ko ba kung transgender ka? Hindi mo ba? Babae talaga. Pure. Yeah. We. Bigyan mo nga ako ng katibayan, na babae ka. O, ano. Meron. Patigil ako ng birth certificate. Sige, dadalhin ko sa... Sige, joke lang. Sige, yan. Bukod sa iyong crush, yan. Di ba sinabi mo, meron kang boyfriend. Then, suddenly, nung ikaw ay hindi na masyado napapansin ni boyfriend dahil busy sa pagtatrabaho at pinagpalit ka sa manok, ayan, ay nagparamdam through FB si crush. Yeah. Sa paanong paraan nagparamdam? Baka naman tinag ka lang. Hindi, hi. Anong nakamamatay sa hi? Siyempre. Hi lang Nakatuwa na yun. Hi lang, kinilig ka na. Oo. Teka nga, ano ba yung FB mo? Pati nga ako na FB mo, mag-hi din ako sa'yo. Ay, wag na. Sige. O, ito na. So, nag-hi lang sa'yo si crush. Ano nangyari? Ayun, sabi ko din hello. Tapos? Ayun, yung... Sabi niya, pupunta daw siyang Kurani. Ibisita siya. So, ayun, pagkakataon mo na yon. Oo. Nung makita siya. Oo. Wala, taxi! Come on, sa sumpa mo! Kita lang. Tingnan mo, yung boyfriend mo, pinagpalit ka sa manok. At least manok, di ba? Tapos ikaw, si crush, nag-hi lang Just sa'yo. Friends, dyan nagsisimula yan eh. Hindi May nagsabi dito, Papa Labs ang harot ng kasama mo. Natural lang yan. So yan.
Ano sa palagay mo ang gusto mo maging solusyon para na sa ganun ay hindi mabaling kay crush ang nararamdaman mo? Crush mo na, o yung crush mo na ba, may posibilidad ba yan na mapunta into love? Pwede. Pwede. Tingnan mo, binibigyan niya ng posibilidad. O, ayan na. Boyfriend, maalerto ka na, nako. May umaaligid sa apple mo. Sa apple of the eye mo. O, tingnan mo, busy. O, tinawagan mo na ba? Tinatad mo na ba ng text, ng tawag? Sumagot naman. Kasi yung girlfriend ko ganyan eh. Kapag ka hindi ako nagte-text, ayun na. Asa ka? Ano ginagawa mo? May babae ka na, ganon. O. Ganun. Mga babae talaga, abnormal. Okay, sige. Dahil si boyfriend ay busy, Apple, Ha? nababaling ang iyong pagtingin sa iyong crush. Tama? Mm. So, ano ba yung special na ginagawa ni crush na hindi kayang gawin ng iyong boyfriend? Lagi siyang may time. Sige nga, sample. Ano ang mga time na kung saan... Umaga. Magte-text siya, good morning. Kumain ka na. Oh, sige. O, sige ha. Pagbibigyan muna kita sa pantasya mo ha. Sa iyong sariling mundo. Pagbibigyan muna kita, okay? Sige. O, sige. Ano pa yung ginagawa ni crush para sa'yo na hindi kayang gawin ng iyong boyfriend? Sabi niya, kung pwede daw ba ako makasama sa Pasko. Ay! Malamig ang Pasko niya. Hindi ah. Malamig ang Pasko ni crush. Kailangan niya ng init. Gawain kasi. Si boyfriend ba ay hindi ka tinext na, Apple, malamig ang Pasko ko? Hindi ganun yun. Hindi ganon. Hindi sweet yung boyfriend Inano mo. ko nga yun. Busy daw siya. Ano daw ang dahilan ng pagiging busy niya? Natanong mo na ba? May trabaho. Trabaho. Si boyfriend, ilang taon na? 21. 21. So, kung talagang 21, ano ang birthday ni boyfriend? Nakalimutan ko. Ay! Ayan tayo boyfriend. Nako, ako nga yung girlfriend ko, lahat, pati number ko, pati yung brief na ginagamit ko, alam eh. Ay, grabe. Siya yung bumili nun eh. Pinili niya ako. Extra large. May sakat na sakat. Hindi kaya. Abot kaya hanggang pusod. Takayin mo na lang. Pwede kang i-cash yung 2 tao. Sige. Balik tayo. Ngayon, si boyfriend ay busy sa pagtatrabaho. Samantalang si crush, may trabaho si crush. Meron. Ano ang trabaho ni crush? Sa Manila. Call center. Call center. Trabaho ng mga bolero. Ganon. Hello, how are you? Oh, yes, ma'am. What I can do for you, huh? Yan, mga sana yan sa sa mga pag-i-entertain. Okay? Hindi naman sa bolero talaga. Ngayon, boyfriend. May girlfriend ba siya? May katipan ba siya? Or meron ba siyang girlfriend? Wala daw. Daw. Ilang, ito. Si boyfriend, ilang buwan o ilang taon na kayo magkakilala? 3 years. 3 years na kayo magkakilala ni boyfriend. Si crush, ilang buwan? Ay, si Crush yun. Si crush, 3 taon na kayo magkakilala. Oo. Si boyfriend, 1 month. 1 month. Okay. Bigyan mo ko ng dahilan bakit si boyfriend ay naging kayo. Paano naging kayo ni boyfriend? Kasi yung dati nanligaw sa akin, friend niya. Dating nanligaw sa'yo, friend niya. Oo. Hindi mo sinagot yung friend niya na yon. May nag-comment dito, baka sa sabungan magkikita si Apple tsaka yung crush niya. Grabe to, uy. Hello? Hello. Yan, muli ka nagbabalik. Siyempre. Ngayon, si crush o si boyfriend ay 1 month mo pala nakilala tapos naging kayo na. So, gaano ka kanya katagal piniligawan?
2 linggo. 2 linggo. Tapos magwa 1 month pa lang kayo. Tama? So, ano yung bagay na nagustuhan mo kay boyfriend kaya mo siya sinagot sa loob ng 2 linggo? Masarap siya kausap. Masarap. Yung pagkatapos siya panitaw. Yung bang hindi siya nakakatamad kasama. Hindi siya nakakatamad kasama. Palangiti, oo. Palangiti. Yan. So, yun. Masarap siyang kausap. Nung panahon ba na yon, meron siyang trabaho o wala pa? Meron din. Meron din. So, now, parang nagkukulang siya ng panahon sa iyo. So, ito naman. Malibat naman tayo dito sa medyo kinikilig-kilig ka pa. Oo, pag kasi kay boyfriend, medyo tahimik ka eh. Pero pagka kay crush, kinikilig ka eh. Yung totoo. Hindi naman. O, sige. Si call center agent naman ay crush mo since kailan? High school. High school. Bakit mo naman siya crush? Gwapo. Guwapo. Ano pa? Maputi. Maputi. May dimple. May retina. Sakit mo magsalita, ha? Nabi mo pa maputi, ha? Sasaktan ako. Gano'n. Hindi, yung kulay ko lang naman yun. Nag-react yung kulay ko. O, sige. Si maputi, may dimple, mala Alden Richard. Okay. Tapos? Matangkad. Matangkad. May pera? May motor? Meron. Wow! Palakpan! Isa ang tunay na hakog eh. O, sige. Pwede ko ba matingnan yung Facebook ng ano mo, ng crush mo? Ganon. Anong pangalan? Patrick. Patrick? Patrick. CK, tama? CK? Patrick? Teka lang. Titingnan ko. Dali. Patrick. Ay, mabagal yung Wait lang. Palusot. Sige, titingnan ko. Oh, sige, Eh, sige. ba't kasi? Titingnan ko lang kung talagang may hustisya. Hindi ako magko-comment. Anong pakialam ko sa inyo? Bawal sa amin yun. Oo. Ano lang, titingnan lang namin. Wait lang. Patingin-tingin. Di naman Patay ko makabili. muna to, titingnan ko. Wag na, mamaya na lang. Hindi ko makikita. O sige na, wag na. Tinan mo, crush mo, tapos di mo alam yung pangalan. Hindi yung upload. Oo, yung upload. Tinan mo. Nakalimutan ko, mahirap kasi upload. Ano ba? Gonzales, Gabriel, Barrientos, Sopolmo, Margalo, Marcelo. Ano ba? S yun eh, S. S. Salamangkero. Ha? Hindi. Oh, hindi. O sige na, mamaya mo na isipin. Sige. Ngayon, tinan mo, si crush mo, hindi mo alam yung apelyido. Nakakalimutan. Samantalang si boyfriend, alam mo ba yung tunay na pangalan ni boyfriend? Oo. Mabuti naman. Salamat naman. Yun muna titingnan kong Facebook, yung kay boyfriend. Ang pangalan ni boyfriend? Wens Duya. Ha? Wens. Gwen ba? Gwen? Wens. Wens. Anong spelling? W-E? N-Z. N-Z. Duya, tama? Oo. Nag-aaral sa Bataan Peninsula State University. Oo. Okay, meron siyang wallpaper na 4 na bata na nagiinuman, tama? Yan. Medyo kinikilig ka na, naalala mo na. Okay, tingnan natin ang boyfriend niya. 21 years old. Yung kanyang profile picture ay nakatagilid. Medyo nagkaka-stiff neck ako, sakit. Ayan. Tapos, ang latest na post niya ay ito si Apple Chua. Kita ko na. Apple Chuaco Bautista. Ito ikaw. Ayan. Si Apple. Si Apple na mayroong nunal sa kaliwang pisngi. Ayan, si Apple. Tama? Mali.
Oh, mali talaga. O, sige ha. Meron ditong nag-comment sa iyong wall. Oh, bold ang kinoment. Mga na-virus na FB. Yan tayo eh. Ang saklap. Hindi pa kasi ako nag-on. Tingnan mo, ang dami Wala, sino kaya itong mga Ay, ito? gano'n. Naku, hindi ka... Yun. mag-FB ka mamaya, naku, makikita mo, ayan Di nag-out kasi. Si Aquino Brian, ang nag-comment. Nakasalo ako. Ha? Di ko kalala yun. Okay. So, yan na. Yan o, nakita yung yung dalawang mansanas ng babae. Ang saklap ng ganito. Ang saklap ng ganito. Nagkakasala po ko. Oo, may pinost talaga. Sige. Ganun pa man. Si Wens Duya. Pugi naman siya. Mukhang mabait. Mukhang mabait. Mukha lang. Hindi ko naman kilala eh. At nag-birthday siya noong September 25, 2014. Tama? September 25 ang birthday niya. Ayan. Mukhang hindi siya updated sa FB, no? Na siya masyadong post. Pinanganak siya noong September 25, 1995. Ayan. Okay. Hello? So ngayon, kung mapipiliin kita ngayong gabing ito, sino ang mas matimbang sa iyong dalawa? Sa isa dalawa, sino mas matimbang sa iyo? Yung iyong crush o yung boyfriend mo? May na-comment dito, sabi dito, Kuya, dapat kasi wag magbabad sa FB. Try niya dapat matulog. Oo, sabi niya, si ate po siguro may problema, pakitulugan mo na lang, kuya. Yan. Na beast mode ako. Naka-imagine tuloy ako ng panda bear na galit. Hello? Hello? Ayan, tuloy natin. Kung papipiliin ka sa dalawa, sino ang mas pipiliin mo? Yung boyfriend mo o yung crush mo na 3 years na? Boyfriend. Boyfriend mo? Bakit boyfriend mo? Sabi mo kanina nakaka-bad trip yung boyfriend mo. Para kasi bolero yung si Patrick. Oh, baka naman gusto mo ng bolero na may time lagi sa iyo. Ewan ko. Ha? Hindi ko masyadong kilala yung si Patrick. 3 years na? Akala ko ba 3 years na? Oo, kilala ko siya pero parang hindi ko pa kasi siya nakakasama ng yung bang sarili. Gusto mo sarili na? Hindi. Yung magkausap. Magkausap. O sige. Bibigyan Hindi ko kita. matansya masyado ugali. So ibig sabihin, hindi ka pa rin sure kay Patrick. Try mo kay SpongeBob, kay kay Squidward, gano'n. Hindi, joke lang. SpongeBob SquarePants yun eh. Sige. How about dito naman? Bakit gusto mong manatili dito kay Wens? Mabait naman. Tapos stick to. Stick to? 1. Stick to 1. Ikaw, ate, anong pagkakakilala mo sa iyong sarili? Madaling Madaling? magsawa. So, ikaw, aminado ka sa iyong sarili na madali ka magsawa. Haysta. Yan, nag-aalburuto na yung texting society. Woo! Nakabuhay kayo. Woo! Ganyan naman eh. Dami ito nagko-komento na stress kami, papagab sa collar mo. sabi ni EJ ng Hermosa, papagabs, pag nakita ko yun, iipiting ko yan sa abs ko.
So, ito, nagbabalik siya, ano. Hello? Oo, nag-aalburuto na yung ano ngayon, texting society, ha. Binuhay mo sila. Mabuhay, magbunyi, ganon. Sige. So, to make the story short, ang haba ng pinag-usapan natin, ano, about sa crush mo? Pansin ko lang. Sige. So now, ano yung nais mo talagang isang guni sa akin? Busy siya. Busy siya lang ako. Hindi, I mean, ano yung gusto mong i-ano sa akin? I-konsulta. Ano yung gusto mong marinig buhat sa akin? Sabi dito ng isa nating texter, ano, na-stress ako, Papa Gabs, naging kinky ang buko. May ma-share lang po yung texter nyo. Pag Gabs, pigilan mo ako, sapakin ko yan. Uy, grabe naman kayo. Huwag kayong mag-aaway. Sabi dito, ano, Papa Gabs, pakisabi kay ate, i-download niya si Poo. Para lahat ng gusto niya sabihin at sabihin sa kanya, marinig niya, buset. Nambubuli kayo, huwag kayo nambubuli, uy. Sabi dito, Papa Gabs, bigyan ko siya ng textmate, mabait, gwapo. Once again, muna nagbabalik. Hello, Apple. Hello, ba't na ako, Papa? Ay, nako, sige. Pero nakikinig ka sa radyo ngayon. Oo. Sige, makinig ka sa akin, ha. Binubuli ka nila ako yun. Sino nang bubuli sa'yo? Sila. Yung mga nakakilala sa'yo? Tok sa'yo, yari sila. Meron ka rin mga kakilala nagte-text na sa'yo? Ayan, nawala na siya. Sabi naman dito, no, Papa Gabs, dadaanan ko ng pison yan. Ang galit ni 963. Sabi naman dito ng isang texter, Kuya Gab, pakisabi kay ate, isa siyang higad, sarap durugin. Ay, nako. Medyo na-stress din ako, ha. Pero okay lang. Pero with the sense, mga kaibigan, sa punto na ito, mga kaibigan, nais kong magbigay sa inyo ng konting insight o kaya naman ay konting kahit paano ay kalinawan para sa isyong ito. Although, mga kaibigan, mahirap talaga para sa isang tao na magmahal lalo na kung wala kang nararamdaman na kapalit na maaari mong panghawakan upang nasa ganon ay magtagal ang isang relasyon. Tama? Halimbawa, naging tayo, niligawan kita, tapos nung maging tayo, yung bagay na ginagawa ko nung panahong sinusuyo pa lamang kita ay hindi ko na nagawa. Yun yung bagay na nakapagpapatabang ng timpla ng isang pagmamahalan. Bakit nung panahon, magtatanong ka, bakit nung panahong hindi ko pa siya sinasagot, bakit napaka-sweet niya? Bakit napaka-alaga niya? Bakit lahat ng atensyon niya nasa akin? Although, meron naman siyang ginagawa, nakaparehas ng ginagawa niya sa ngayon. Ano ang pinagkaiba nung panahong ako ay nililigawan pa lang niya at ngayong sinagot ko na siya? Yan ang typical, mga kaibigan, na tanong ng mga babae na kung saan ay naghahanap lagi ng atensyon o kaya naman ay nasanay sa treatment na ibinibigay natin mga lalaki nung panahong sila ay ating pang nililigawan. Whether you like it or not, boys, makakaramdam ang mga girls ng pananabang kapag kayo ay nagbago sa oras na sinagot na kayo. It is good na magbago kayo, mga kaibigan, kung kayo ay nagbago in a sense na mas magiging mabuti kayo at mas magiging mapagmahal kayo sa inyong mga girlfriend. Pero ang masaklap, mga kaibigan, kung sa kabila ng lahat ng panliligaw natin, tapos nung tayo sinagot na,
Samantalang ang flow din naman ng buhay natin ay kaparehas ng flow noong panahong nanliligaw pa lamang tayo, at noong panahong nanliligaw pa lang tayo ay puro effort tayo ng effort. Tapos ngayon sinagot na natin sila, saka tayo bigla naglaylo o nagbago. Anong problema? Yan ang unang tanong, mga kaibigan. Anong problema kung noong nanliligaw pa lang ay kaparehas naman ang sitwasyon? Ano ang pinagkaiba nito nung panahong sinagot na? So mga kaibigan, sa sitwasyong ito ni Apple, hindi tayo agad makapag-conclude kung ano ba talaga ang problema, kung nasa babae ba o nasa lalaki, o pareho silang may pagkukulang. Kaya kung hindi lang siya lobat, mga kaibigan, sabihin natin sa kanya, pero dahil nakikinig naman siya sa atin, ito yung bibigyan natin. Kino-confess niya kanina yung boyfriend niya na busy. Apple, 1 month pa lang kayo. Sa loob ng 1 month, at tumatawag siya. Hello, Apple? Ano yung sasabihin mo? May nadagdagan pa? Ano yung sasabihin mo? Ayan, sige. Dahil nakapag-charge ka na siguro, no? Hindi, in-insert ka. Okay, sige. So, Apple, malinaw sa'yo na malabo din na maging kayo ng crush mo. Hindi naman. Kasi sinabi niya sa akin na tinanong niya ako kung may gusto ko sa kanya. Tinanong kanya kung may gusto ka sa kanya. Anong sagot mo? Siyempre, umamin ako, oo. Sumagot ka ng oo samantalang may boyfriend ka? Hindi, sabi ko, oo, crush ko siya. Nung high school ako. Anong high school? So ngayon? Sinabi ko naman may boyfriend ako, tapos tinanong niya ako, gusto mo maging tayo na lang. Oh. Ano sabi mo? Wala, hindi ko siya sinagot. Hindi mo siya sinagot. Alam mo ba, Apple, kung sinagot mo siya na sinabi mo na, dahil crush kita, tapos maging tayo na, sige, gwapo ka naman. Parang gano'n, something like that. Alam mo ba, alam mo ba, Apple, ang magiging kalalabasan mo? Oo. Magiging ano ka? Yung manlalaw ka. Bukod doon. Taksil. Alam mo, yung lalaki, ito Apple, makinig ka sa akin, ha? Ang lalaki, likas sa isang lalaki ang kapag ka nakakita ng isang pagkakataon, ginagawa niya tong advantage. Totoo, hindi? Totoo. Kaya ikaw alam mo, kamuntik-muntikan ka na maging ma-take advantage nung crush mo, ha? Kasi hindi mo naman siya lubos na kilala, eh. Palakpakan kita kasi kahit papaano, ginamitan mo pa ng utak. Yes! Totoo yan. Kasi kung sinabi mo sa kanya na, sige, magiging isa kang kalad-karing babae. Hindi kalad-karing babae na nabibili or binebenta yung purya, kundi ibig ko sabihin, magiging kang easy to get. Ano mo yun? So, anong dahilan kung bakit hindi mo sinabing mahal mo siya or something na may gusto ka sa kanya? Hindi mo tinuloy na maging kayo? Kasi mabait naman sa akin yung boyfriend ko. So, nakukonsensya ka? Eto na. Dito na tayo dumako. Sabi mo sa akin kanina, ang boyfriend mo laging busy. Oo. 1 month pa lang kayo. Oo. Ikaw ba, Apple, to be practical or to be honest, direct to the point, ikaw ba ay tatagal sa ganyang sitwasyon kapag ka umusad pa yung panahon na ganyan at ganyan ang nangyayari sa relasyon nyo? Tatagal ka ba? Tatagal naman. Tatagal naman. Kung reasonable ang dahilan kung bakit siya hindi nakapagpaparamdam sa'yo. Sinasabi niya naman sa akin, nagsasorry siya. Nagsasorry siya? Kaso parang nandun pa rin yung inis ako minsan. So, nagiging makasarili ka minsan na sana maging sa akin naman yung time mo, ganyan? Kasi minsan sinasabi niya, magkikita daw kami. Tapos, di naman natutuloy. Anong dahilan? Ba't di kayo natutuloy? Ayun nga, pagod daw siya. So now, may pasok na lang siya bukas. okay.
So yun ba ay reasonable para sa'yo? Medyo. So I respect yung mga babae. Nire-respeto ko yung damdamin ng mga babae dahil although minsan talaga may pagkakataon na gustuhin man namin makasama kayo, may pagkakataon na talagang pagod kami. Pero yung minsan naman na maglaan kami ng time para sa inyo, hindi naman siguro kawalang malaki yun para sa amin. Tama? Tama. So ngayon, Apple, gusto mo pa ba na ma-revive o gusto mo pa ba magtagal ang relasyon nyo? Gusto ko naman. Ito, dapat di ko pa ito tatanong sa'yo. Dahil 1 month pa lang kayo. Yung bang boyfriend mo ngayon ay naiisip mo o nakikita mo yung sarili mo na mapapangasawa mo balang araw? Hindi pa eh. Hindi pa. So parang itong pagrelasyon nyo ay parang laro-laro pa lang. Hindi kasi minsan sa kanya pag nagsalita siya kasi minsan kasi hindi natutupad. Okay. Yun ba sasabihin niya, gantong araw magkikita tayo. Tapos pag hindi siya magte-text minsan. Magte-text siya kung kailan, kunwari 11 na. Sasabihin niya, saka na tayo magkita pagod ako. Okay. So yun yung lagi mong dinadaing. Ilang beses niya na ginawa yun? Maraming beses na ba? 2 beses. Tapos magtatatlo ng linggo. Okay. So, yung last na pagkikita nyo, kailan? Siguro, ano pa? November. So, mga kalahating buwan na ba nung simula sa araw na to? Wala pa naman. Wala pa. So, nung huli kayo nagkita, anong ginawa nyo? Wala, nag-usap lang. Tapos, nagkwentuhan, kumain, namasyal sa plaza. Okay. Sweet ba siya sa'yo? Na? Sweet siya sa'yo? Ano? Sweet o malambing ba siya sa'yo? Yung dating lambing niya ba ay kapareho nung magkasama kayo? Oo. Natanong mo na ba siya? Parang naman. Natanong mo na ba siya? Mahal ka ba niya? Nasabi niya naman, oo daw, seryoso siya. Tapos minsan lang pag nag-I love you ako, minsan di siya sasagot. Di siya Sa sasagot? tawag. Okay. So yun yung dinadaing mo. Yung dinadaing, mga kaibigan, sige. Tuloy natin. So, yung dinadaing mo ngayon, Apple, ay kung ano yung sitwasyon na nararamdaman mo o nararanasan mo ngayon sa piling ng boyfriend mo. So, ito na ha. Kasi mayroon akong kuya na kung saan nagtrabaho diyan sa sinasabi mong lugar na yan. Meron akong kuya, okay? Kwento ko lang sa'yo ha. Ikaw ba ay minsang dumalaw na sa trabaho niya? Alam ko kasi minsan pwedeng dumalaw dun para halimbawa hahatiran mo na ng pagkain. Na-try mo na ba na kung saan minsan nahatiran mo ba ng pagkain yung boyfriend mo? Hindi. Hindi pa. So hindi ka pa napapasok sa lugar na pinagtatrabuhan niya? Hindi pa. Nakwento niya ba sa'yo kung ano yung posisyon niya doon sa trabaho? Sa ano daw siya sa tawag dito? Sa dressing? Doon. No, very good. Nasagot mo yung yung iniisip ko pa kanina pa Alam mo kung bakit? Kasi sa dressing, yun yung pinakamatrabaho Anong oras nag-uumpisa yung trabaho niya? From anong oras? 8 ng gabi hanggang madaling araw. Tumpak. Buti nasabi mo rin sa akin yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Ikaw ba na-try mo na ka-IFB mo mula alas 8 ng gabi hanggang umaga? Na-try mo na? Hanggang 4 a.m.? Oo. Oo. Ano yung pakiramdam?
Nakakaantok. Nakakantok. Napuyat ka. Oo. Tapos nang matulog ka, anong oras ka nagising? Mga 1 na ng tanghali. 1. O 1 na ng hapon. Oo. Apple, nasagot mo na ang tanong mo. Alam mo bakit? Bakit? Ikaw, nag-FB ka lang nang mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4. Nakatulog ka ng umaga, nagising ka ng alauna. Tama. Oo. Ang boyfriend mo, hindi nag-FB. Hindi kamay, hindi mata ang napapagod. Buong katawan, kasi dressing siya na-assign. Imagine, dressing. May time limit doon. Kada isang manok, dapat mabalahibuhan mo yon. At sa pagbabalahibo ng manok, napakarami balahibo noon at hindi lang ganong kadaling tanggalan yun ang balahibo. Na-try mo na ba minsan magbalahibo ng manok? Gaano katagal ang isang manok? Matagal. Matagal. Kasi minsan aanin na pa mabuti. Okay, dapat walang balahibong matitira, tama? At alam mo ba sa loob ng trabaho niya, ng boyfriend mo, hindi lang naman pagbabalahibo ang gagawin niya doon. Bubuhatin niya pa lahat yun. Para dalhin sa susunod na proseso. You know, Apple, mauunawaan kita na nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Pero dapat mo rin maintindihan na wala kang awa sa boyfriend mo. Hindi kasi parang minsan naman kasi tumatawag siya sa akin. Kaya nga April, di ba tinanong kita? Simula alas 4 hanggang alas 8 or alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw nag-FB ka, nakatulog ka kamo, nagising ka ng alauna. Did you imagine that? Na-imagine mo ba na ang boyfriend mo mula alas 4 hanggang alas 8 hindi naman nag-FB, nagtatrabaho. Napapagod ang buong katawan, pinapawisan. O kaya naman, pagod na pagod tapos masasalang pa siya sa aircon dahil air condition ang lugar na yon. Kasi minsan naiisip ko, kala ko naman yung bang magaang lang kasi minsan kunwari papasok siya ng 8 ng gabi. Tatawag pa siya na wala daw masyadong ginagawa. So yun naman pala, tumatawag kapag walang ginagawa, tama? Oo. Yan tayo. Diyan tayo nahihirapan sa maling akala. Sa akala natin. Minsan sarili na lang natin ang naiisip natin. Tama, di ba naging makasarili ka? Ngayon alam mo na. Alam ko na. Mauunawaan mo na kaya ang boyfriend mo ngayon? O mas gusto mo pang makita yung trabaho niya? Minsan, try mo rin, Apple, kung dumalo ka sa bahay nila, napagluto mo siya ng pagkain, nadalan mo siya doon sa trabaho niya, makita mo doon kung anong sitwasyon mayroon ang boyfriend mo na kinakaharap. Para nang sa ganun, kahit papano, maunawaan mo siya. Okay? Okay. At ikaw, ito pa April Apple. Sinong April ko? Naalala ko lang yung yung tita ko. Yung ex mo? Ay, wala akong ex na April Oo, nakikinig yung girlfriend ko ngayon, mayayari ako niyan. Huwag kang ganyan. Ito na, makinig ka sa akin ha. Apple. Apple. Ayan, so Apple, makinig ka sa akin ha. Minsan, kinakailangan din na sa isang relasyon ay umunawa tayo. Hindi lang yung tayo ang inuunawa. Hindi lang dapat ang kapartner natin ang gumagawa ng effort para na sa ganun ay manatili ang isang relasyon. Hindi ka ba naawa sa kanya, Apple? Apple, makinig ka. Hindi ka ba naawa sa kanya na habang siya ay nagtatrabaho, nagpapagod, ikaw naman ay nagkakaroon pa ng time para pansinin yung mga nagpapapansin sa'yo? Naisip mo ba? Na habang nagpapagod siya, na hindi mo alam kung natatrato ba siya na maayos o nakakakain ba siya ng ayos, ikaw nag-FB ka, ayos ang buhay mo, tapos makikipag-chat ka sa crush mo at bibigyan mo pa ng puwang sa puso mo yung crush mo?
Come on, April. Or come on, Apple. Apple. Naiintindihan ko na po. Naintindihan mo na. So ano ngayon? Sa palagay mo ngayon, ano yung susunod na mangyayari sa mga susunod na araw? Patuloy bang aawayin mo siya? Patuloy bang magtatampo ka? Patuloy mo bang i-entertain yung crush mo? O mananatili ka at iintindihin mo yung boyfriend mo? Hello? Apple. Ano po? Sa palagay mo ba sa mga susunod na araw, ano ang mangyayari? Siguro, intindihin ko na lang. Intindihin mo na lang. Yan ba ay, ang pag-iintindi na yan ay dahil sa nauunawaan mo siya o dahil sa napipilitan ka lang? Hindi na unawaan ko na. Naunawaan mo na. So maraming salamat kung sakaling ganun man. Sige po. Thank you. So asahan ko ba na sa mga susunod na araw, buwan at taon, kung alam mo naman Apple, na ang ginagawa ng boyfriend mo ay para din naman sa iyo, para sa kanyang pamilya, para sa future nyo. Dahil syempre, hindi lang naman kayo magtatapos sa isang buwan. May susunod na buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hanggang sa dumating kayo ng taon. O kung maisipan yung kayo na pala ang para sa isa't isa, ikaw ba ay mauunawaan mo na simula sa araw na to na ang boyfriend mo ay napapagod para sa kinabukasan ng mga taong nakapaligid sa kanya at hindi sa pang sariling kapakanan? Nauunawaan mo ba? Naunawaan ko na. Maraming salamat kung ganon. Thank you. So sana kahit paano nakatulong ako sa'yo, na-enlighten ka o kaya naman ay kahit paano mas lalo pang lumalim ang pagtingin mo sa boyfriend mo na napapagod, na nagpapawis, na napupuyat para kumita ng kakarampot na salapi. Sana wag nating idahilan yung mga bagay na nakapagpapasaya lang sa atin ng kaunti pero hindi natin alam na nadadaya na natin ang iba. Okay ba yun? Sige po. Sana, Apple, wag mong dadayain ang boyfriend mo, ha? Dahil kung dadayain mo ang boyfriend mo, hindi siya ang dinaya mo, kundi ang iyong sarili. Okay? Sige po. Aanhin mo ang mga mabubulaklak na salita ng ibang lalaki kung hindi naman yung ikinabubuhay nila para sa'yo. Paano kung tinetake advantage ka lang nila? Paano kung pinagsasamantalahan lang nila na ikaw ay nangungulila sa boyfriend mo? Sana ikonsidera mo rin o bigyan mo ng priority o bigyan mo ng importansya ang boyfriend mo na napapagod. Na bumabawi naman yata kapag ka nagkakasama kayo. Salamat, Jagan. Siguro, maraming salamat sa iyong pagtawag. Sige po. At update mo ako kapag ka-break na kayo. Kasi pag nag-break kayo, siguradong binigyan mo ng importansya yung mga lalaki na kung saan ay nagbibigay sa'yo ng motibo at nagbibigay ng sobra-sobrang time na hindi naman nila kailangan. Kaysa sa kung tinawagan mo uli ako at nanatili ka sa boyfriend mo na kung saan ay although konti ang time pero ginagawa namang quality time. Okay? Sige po. So sana magtagal pa ang inyong relasyon at sana ay yung mga sinabi mo sa akin ngayon ay panghawakan mo hanggang sa mga susunod na araw at taon. Salamat. Maraming salamat sa pagtawag, Apple ng Taplao. Bye-bye. Maraming salamat. Nagtanong dito, sabi niya dito, Papa Gabs, pakitanong naman kung seryoso sa kanya yung boyfriend niya. Kanina natanong ko sa kanya kung yung boyfriend niya ba ay naglolo ko, hindi naman daw. So ang ano din doon mga kaibigan, ang pinakapunto natin dito, kaya nag-i-effort o hindi ang taong minahal natin, kung dadayain rin lang natin yung taong mahal natin, iwanan na natin kaysa sa dayain natin. Kasi kapag nandaya tayo sa ating kapartner, nagkaroon ka ng pagkakasala sa kanya.
Pero kung pagod ka na, sawa ka na sa nararamdaman mo, kung nag-i-effort man siya o hindi, at gusto mo, wag mo maranasan ang ganung bagay, iwanan mo na. Pero kung nauunawaan mo naman kung ano ang dahilan ng mga bagay na kung sana'y kakulangan niya sa iyo, intindihin mo. Kasi hindi mo alam kung nagdurugo rin ba o nasaktan din ba ang kalooban niya sa tuwing hindi niya na ibibigay yung bagay na gusto mong ibigay niya o ibigay niya sa'yo. Kasi may mga ganyan mga kaibigan although hindi nagsasalita, lalo mga boys hindi nagsasalita yan ang nararamdaman nila. Minsan, sumbat ng sumbat yung babae, sumbat ng sumbat yung babae, sumbat yung babae. Pero may magkakataon na imbis na mag-explain ang isang lalaki, hindi na nag-explain yan. Tatanggapin na lang at tatanggapin. Ganon din naman sa vice versa mga kaibigan. Yung pagkakataon na sumbat ang lalaki, yung babae nananahimik na lang para walang pag-awayan. So kailangan natin minsan na ikonsidera, pag-aralan, although hindi nagsasalita yung kapartner natin, tingnan. Kasi magka-partner na kayo may karapatan na kayong tingnan, alamin kung ano ba yung background, ano ba yung dahilan, kung bakit sila nagkakaganito, without questioning. Kasi kalamitan sa atin, umaasa lang tayo sa kasagutan, sa katanungan natin. Pero minsan, hindi tayo gumagawa ng paraan na although may mga tanong tayo sa isipan natin, imbis na magtanong tayo, ay inaalam natin yung bagay na yon kahit hindi na tayo nagtatanong. Minsan mga kaibigan, kailangan mong yung katanungan sa isipan mo, huwag mo nang itanong sa paraang pasalita. Hanapin mo ang kasagutan sa iyong katanungan kahit hindi na siya mag-explain sa'yo. O halimbawa, katulad doon ni ate, hindi niya pala alam na ganun yung sitwasyon ng isang nagtatrabaho sa manukan. Ngayon, naunawaan niya, ito mababaw lang mga kaibigan ha. Sa babaw ng problemang ito, muntik nang mayroong isang relasyon ang hindi maisalba. At ngayon mga kaibigan, dahil sa simpleng bagay na muntik na yon, nasolusyonan natin, ito kahit paano medyo nalinawan tayo na meron pang dapat pang hawakan. Kayo mga kaibigan, kayo mga kaswabe na nakikinig sa akin, may mga pagkakataon na gustong-gusto niya na sumuko dahil hindi pumapabor sa inyo ang isang relasyon. Hindi sa inyo pumapabor yung mga nangyayari. Pero kapag ka naunawaan nyo, nakita nyo at may dahilan naman pala, di ba mas lalong kumakapit yung nararamdaman nyo? Mas lalo kayo nag-hold on para na sa ganun yung mapanatili ang relasyon nyo imbis na bumitaw, di ba? Kaswabe no, imbis na mag-complain sa relasyon ninyo kung sakali nagkakaproblema kayo, tayo ay tao. May kakayahan tayo, may kaalaman tayo, may paraan tayo para malaman kung ano ang punot dulo ng isang problema. Ang problema kailanman ay hindi dapat tinatakbuhan. Dapat yan ay hinaharap at inaalam ang kasagutan upang nang sa ganon ay malinawan ng ating isipan kung ano ba ang dahilan, bakit ka nahihirapan, bakit ka nasasaktan, bakit hindi pumapabor sa iyo ang isang bagay. So nararapat mga kaibigan na alamin natin ang dahilan, hindi yung palibasa hindi lang pabor sa iyo, hindi mo nagustuhan, ayaw mo, aalis ka na at susuko ka na. Sumuko ka lang, umayaw ka lang, bumitaw ka lang kapag ka nalaman mo ang dahilan kung sinadya, ginusto, at talagang wala ng paraan upang maresolba. Pero kung hanggat mayroon pang paraan para ma-resolve, resolbahin natin. Kasi mga kaibigan, kung hindi nyo re-resolbahin ang problema na yan, nakasisiguro ba kayo na sa susunod na relasyon nyo ay hindi nyo ba mararanasan yung ganyang sitwasyon? Paano kung maranasan yung muli ang ganyang sitwasyon? Ganyan uli ang gagawin nyo? Tumakbo, umalis, bumitaw? Di ba nakatatawa lang kayong isipin? Kaya mga kaswabe ha, sa mga may relasyon dyan na nakikinig sa akin ngayon, magkaroon tayo ng konsiderasyon sa kapartner natin. Minsan may mga pagkakataong hindi sila nagsasalita. Minsan may mga pagkakataon na kung saan ay
dahil wala silang magawa, hinahayaan na lamang tayong humusga, magsalita ng masasakit. Pero kung makikita lang sana natin yung mga paghihirap na dinaranas nila, siguro yung hinanakit, galit, o puot na nararamdaman natin, matatransform natin into a positive way na kung saan mauunawaan natin sila. So maraming salamat, Apple, sa iyong pagbibigay ng daan sa iyong kwento, kahit na although sabi ng iba mababaw, ngunit sa problemang iyan, sa simpleng paraan, di ba kahit papaano, yung isang nagdedelikado na sitwasyon ay na-isolve pa natin kahit papaano. So mga kasabi, maaaring kayo din ay maranasan yung may mga maliliit na bagay na hindi pabor sa inyo at parang gusto nyo nang bumitaw. Minsan kailangan nyo rin, mga kasabing, maunawaan kung ano ba ang tunay na dahilan at pinagmulan ng isang problema. Kasama nyo pa rin, mga kaibigan, ang gisan yung tirador ng mga inday, ang habulin ng mga nanay, ang DJ Love ng Bayan, ang inyong Papa G. At maraming salamat po. Magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan, from every Tuesday, Thursday, and Saturday. At kay Apple, ayan, maraming salamat sa iyong pag-share. At sa mga kasabing na nakitutok sa atin at sa ngayon ay pumupuri, ayan, sa ating programa, maraming salamat po. Yung iba, yan yung iba, maraming salamat din yung iba na bago yung pagtingin nila kay ate. Nung una, nahusgahan daw nila si ate, and then later on, ayan, nagpapasalamat daw sila dahil kahit pa paano nalinawan si ate. Yan. 1 month pa lang naman kayo, ate, sabi dito ng isang texter, ano pat marami pang problema na darating sa inyong relasyon. Sana po ay sa simpleng problema ay huwag kayong bumitaw dahil mas malalaki pa ang problema maaari nyong harapin. Tama nga naman. So goodbye everyone, sa ngalan pa rin ng ating mga sponsors, maraming salamat po sa PowerCell, DriveMax, GMA Mission Testing Center, and Central Luzon Cable Television Network, Waterbest, Mangaliman, Digits, Phonetics, Cyber Ads Art Sign, George the Rolling Store, Perla Carinderia, Charing Pansitan, Candelaria Bakery, and Orabet Animal Clinic. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. And it's time to say goodbye. And it's hard to say goodbye, but I need to go. So bye-bye everyone. So sweet dreams. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, maraming salamat po. At maraming salamat sa pagpupuyat. At maaari na po kayong magpahinga. So sa ngalan pa rin po ng ating mga nakasama, at syempre sa mga co-DJs natin, at ganoon din sa lahat po ng ating mga boss, kay Sir June Flores, Sir Mike Delta, and of course Sir Slash, maraming salamat po. Goodbye everyone. Until then, sweet dreams. And Inday.